Ayan. So, good na po siya. Hello mga ka-chamberling, ngayon po may panibagong videos naman tayo. So tuturuan ko lang kayo ng pagdating sa starter motor sa Rossi 175 Chariot. So ang naging issue nito guys, so hindi siya umiikot ano. So ang naging issue niya, itong linya na to galing relay, papapsahan siya ng relay ano. So anong nangyayari, ito dito na part na bolt, tas dito sa loob, itong loob na to connect yan dito sa carbon brush. Positive po to na carbon brush ano. Yan. So anong nangyari, nag-loss po yan ano, nag-loss. So ang supply niya hindi pumupunta dito sa carbon brush. Ang naging issue lang nito is lost contact mga ka-chamberling. So ang nangyayari kasi dito, itong bolt na to tapos itong party dito na square, iniipit lang niya to. Kaya may time na talagang hindi talaga siya nagko-contact dito. Kaya kahit anong pindot mo sa push button, ang gagawin lang natin dito para mag-connection, kung madalas siya sa galaw, i-impact para magkakaroon siya ng contact, or bugahan natin ng pang-cleaning para umoke yung contact niya, or tiyagaan nyo na ma-pull out nyo yan. Ayan o, bali hiwalay po yan na dalawa o. Ayan o, nagpapaiwan po yung gitna. So pwede natin i-pull out yan. So ngayon po mayroon na po siyang contact. Lalagay natin sa ohms or sa resistance. Kahit negative o positive, dapat mag-basher ang ating multi-tester ano. So ayan, itatry natin uli. Dapat mag-basher siya, tapos mag-number kung goods yung connection natin dito sa bolt papuntang carbon brush. So try natin. Uli na? Ayan, so nag-basher po siya. Nag-number po siya 3.9, 2.9, 340. Kanina pa. Yun. So goods na po ang ating connection. So iikot na po yan ano ang ating starter motor. Yung amateur natin, nakita ko naman goods naman, yung bushing, walang problema. So goods po lahat ano. So sa amateur natin, malinis naman yung ano niya, kinokontakan ng carbon brush. So lilihain lang natin yan para mas sariwa yung contact niya. So ganun lang ka-easy ano. Dapat pag once na goods yung relay natin, goods yung push button, walang problema. So dako tayo dito sa contact sa may carbon brush. Kung nakita nyo ganito ang itsura ng carbon brush nyo, makapal pa, goods pa po yan. So kung halimbawa din umiikot, goods naman ang ating magnet, walang tuklap. Kasi minsan pag tuklap naman, hindi naman gagana kasi iipit siya sa amateur. So ganun lang ka easy ano. Aasimbolin na natin para matry natin mamaya yung ating motor. Andito na ka-chamberling. So higpitan na natin to. So double nuts po yan. So ang isa niyan para doon sa relay supply. So try natin uli, ilapit mo pre. Try natin kung may connection ano, carbon brush. So ayan, goods. So goods po siya dito sa kabila. Goods dito sa katawan, walang ground. Oh. Wala siyang ground. Sa magnetic wala rin. So pag nagbabaklas pala kayo nito, paalala ko lang, dapat may marking po kaya no. Mahirap magkabaliktaran.
So basic lang maglagay ng carbon brush. Ayan. Pinduta uli ang pula, pre. Ginawa ko mga ka-chamberlain, pinulot ko muna yung spring niya, no, para maipasok natin yung carbon brush. So hindi naman kayo mawawalaan yan. Yan, kabit na natin yung carbon brush. Ito, madali mo lang yan. Para doon na tayo sa amateur. Pag na sit up na natin dito, so ayan, so pasok na natin yung amateur, pasok, ayan. Pasok na natin yan. So may lock po yan. Ayan. So goods na po. Lagay natin yung washer sa puwetan. Ayan. O saka na natin ilagay yung mga spring nya, no. Lagay natin dito. Okay. Ayan. Okay. Ayan. Ay lang. Yun, washer. Lagay ko ulit. Ito pala. Ayan. So marking. Ayan ang marking. Ayan. Tutok natin. Nasaan na yun? Ayan, marking. Marking tapos sa taas. Washer ulit sa taas, ano? Dalawa pong washer yan. Eto. Ayan, no. May washer na po yan, no. So, washer. Lagay natin washer. Ayan. Tapos olo. Ayan. Lagay natin sa marking nya. Ayan. Nailagay na. Tapos bolt. Ayan. Para ma-try na natin. Start. So, andito na mga ka-chamberlain. Nailagay na natin. Na-assemble na natin. Para masubukan. So yung o-ring natin, yan, no, kailangan po maibalik nyo yan, ha, baka mawala. Kasi pwede pasukin ng tubig yung ating starter pag once na walang gasket, o-ring gasket. Pwede po yan. So hindi ko na po linagyan ng grasa yung puwetan kasi may grasa na po yan. Yan. So try nyo ikutin kung malambot. Yan. Pag nakakamay po, goods po ang ating starter. Ano, walang sayad, hindi sirang bushing. Pag na iikot nyo po ng kamay. Pero pag hindi nyo na iikot ng kamay, may posibilidad po na sumasayad po yung ating amateur sa magneto or yung bushing natin sira na. So andito ang battery. Bago po to. So ang gagawin natin, ilalagay natin yung ground. Lalagay natin yung isang nut. Yung katawan ng starter lalagay natin sa ground, ano, ganyan. Tapos kuha kayo ng screw, gaganyan nyo lang para matry natin. Ilapit mo, pre. Ayun, naglolos. Ayan. So, goods na po siya, no? So, naging issue lang ng starter motor dito sa loob. Itong positive na connection. So, double check nyo rin yan. So, ganito lang, tatandaan nyo. Tapos, para hindi na po kayo na mawala sa trabaho nyo. Tapos, ito po, may problema rin tong ating Bendix gear, ano? Or may tinatawag dito, nalimutan ko na. So, tumutuloy-tuloy lang siya, oh.
So papalitan ko po yan ng assembly. So sana guys may natutunan kayo sa ating konting tutorial ngayon kung paano natin i-troubleshoot ang ating starter motor kung goods pa ba o bad na. So huwag niyong kalimutan mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating mga panibagong videos na alaman pagdating sa motor. So once again, maraming salamat po.